Good morning! So, ganito na po yung pagpiprepare. Na-harvest ko na. So, gumamit ako ng gunting. Gunting na lang. Then, ayan, gugupitin mo. Gupitin. Yan. Parang laing. Malambot ang dahon nito. Ganyan lang pagpiprepare nito. Parang lang, pagpiprepare ng ang laing. Ayan. Kaya lang, itong mulberry, mas maganda dito, ginagamitan ng gayatin mo ng kutsilyo, kung hindi gunting, kasi pag kamay, ang laing kasi pwedeng liit-liitin siya ng kamay lang ang gamit, pero ito hindi siya iba siguro dahil sa marami siyang mga ganito. Ayan. Siguro, pero pwede naman kung talagang wala kang gunting, wala kang kutsilyo, kamayin mo na lang. Pinakamahalaga na mo siya, na ganito, na maliit-liit. Okay. So, wala. Ang gagawin mo, ito, nakita nyo ito. Yan, ito. Aalisin yan, ito. Tapos, pag wala na yun, gugupitin na. Tapos mamaya ibibilad na ito. Ayan, mainit ngayon. Kahapon di ako nag-harvest kasi mukhang uulan. Kasi pag gumawa ka nito ng umuulan, mabubulok siya. Kaya dapat pag gagawa ka nito, mainit. Para talagang nabibilad mo siya. Kung gagawin mo naman siyang tsaa, may mga 5 dahon lang. Pagkatapos, yung 5 dahon na yun, pakuluan mo yung 5 dahon. Tapos, yun lang gawin mong tsaa. Lagyan mo ng honey. Or maskubado. Wag lang white sugar. Pwede naman yung wash or red or maskubado or honey, much better. And then lagyan mo siya ng lemon, di ba? Masarap na yung tsaa, masustansya pa. So, ganyan lang, ulit-ulit lang. Ayan. Actually, ang paggawa nito nakakalibang eh. Ayan. Sa aming mga matatanda na, kasi syempre na kami, especially ako, senior na ako, nalilibang na kami ng ganito. Bagamat busy, may pupuntahan pa nga ako after this, kaya minamadali ko, hinahabol ko rin yung init ng araw, para mabilad ko siya kahit papano sa maikling minuto. Ayan, aalisin. Naalis na. Gayatin. Ito, para ka lang naglaro. Naalala mo nung bata ka pa. Mga bata, may magupit-gupit ang dahon. Okay. So, ganun lang. Ganun lang po. Ayan, kaya magtanim kayo ng mulberry. Kasi ang mulberry naman, nabubuhay siya sa paso. Nakita niyo yung aking mulberry. Siguro mga nasa 13 atang paso yan. O, kita mo? Isang lang, hindi ko nga masyadong kinuha yung
Kasi marami na pag lahat ko kinuhanan ng talbos. Okay. So, mapapansin ninyo, ah, hindi kayo pagkukulangin ng masustansyang gulay. Ayan. Nung nakaraan, nag-harvest ako. Malunggay. Malunggay ko nga, pinutol ko kasi ang liit ng paso. Ililipat ko yun sa malaking paso. Talagang natutumba na siya. Tapos nagdidilaw na rin pati yung kanyang dahon. Dahil nga sa maliit yung paso, tapos siya talagang lumaki na. Diba? So ngayon, pinutol ko lang muna. Pag hindi na ako masyadong busy, itatanim ko na sa malaking paso. Mayroon pa naman ako dyan malaking paso. May isa pa. So, susunod nga, mamimili ako yung mga, alam nyo yung mga, parang drum na, katulad niya, no? Itinuro ko, hindi nyo naman nakita. Yung drum na, anuhan ng mga margarine, yan. Bumili kayo sa butika. Bumili kayo sa panaderia, meron yan. Yan, magandang pagtaminiman yan. Pwede inyong taniman ng avocado. Kahit hindi siya mamunga, alam nyo ho, yung dahon lang ng avocado, talagang bibigyan na kayo ng sabi nga ay masustansya, gamot. Yan. Dahon ng avocado ho ay gamot po yun. Tapos gawin yung, lang naman sa kanya, gagawin yung tsaa. Yan. Dahon ng avocado. Ngayon pwedeng itanim yan sa mga maliliit na drum. Kasi pag ganito, katulad ko, nasa rooftop ako. Diba? Pero kung meron kayong lupa, itanim nyo. Itanim kayo sa bakante yung lote. Ako sa Alfonso, mahilig talaga ako magtanim. Nung doon ako naanuhan nung pandemic, doon ako, wala akong ibang ginawa, magtanim. Yan. Kaya hindi ko ramdam yung pandemic. Kasi wala naman akong kabilang naman doon. Malawak. Gagawin mo lang magtanim ng mga gulay. Ang tinanim ko doon, mga puno. Kaya paisa-isa, halimbawa, puno ng kaimito, puno ng sampalok, nagtanim ako. Yan. Kaya lang hindi ko alam, actually nung iwanan ko buhay. Kaya lang palibasa, dito na nga ako. Pero may caretaker naman ako doon. So, natuwa nga ako kasi nung pagbisita ko, yung rambutan namumunga na. Yung santol na malalaki, ang tawag doon bangkok na santol, namumunga na. Yung balimbing, talagang napakatamis, ang daming bunga. Naglalaglagan lang ang bunga. Sabi ko, kung doon to sa Manila, nako, ipamimigay ko to sa kapitbahay. Tuwang-tuwa. Sabi ko doon sa aking caretaker, ipamigay mo doon sa mga bata. Ang sabi sa akin, ma'am, sawa na ho yung mga bata dyan sa balingbing. Nagsawa na yung mga bata sa balimbing. Hindi na kinayanan. Kaya, yung balimbing, ayan, naglagan na lang sa lupa. Pero nakakuha pa naman kami. Kaya nakapag-uwi pa kami. Naku, yung mga kasama ko, sarap na sarap. Ganyan po, no? Tiyaga lang. Tiyaga lang. Ang pagtatanim ay may kaakibat talagang pagtsatsaga. Kasi alangan naman di mo diligan. Pag buhay na, actually, pag ang kahoy buhay na, kahit hindi mo na diligan, nagkakaroon na sila ng self-sufficient. Kasi, yung hamog sa gabi, yan, ano na yun nila, makakasurvive na sila doon. Kasi syempre, kahoy, di yung ugat nila, malayo ang nararating sa lupa. Kaya, kahit hindi mo na sila diligat, pagbuhay na sila, ayan, nakakakuha na sila ng
tubig sa ilalim ng lupa. Ayan. So, ganun lang. Baka makatulog kayo. Ayan, salamat sa iyong panonood. Bye and God bless you.